Atin lang pong konsultahin ano po, itong isa sa mga siya po ay isang senior researcher ng Asia Division ng Human Rights Watch ano ho Mhm. sa Pilipinas, si Ginoong Carlos H. Conde. Sir, magandang umaga po, Kakaloy. Ay, magandang umaga, Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. Salamat sa panahon. Oh, anong comment nyo dito sa inyo ba napanood yung pong nangyaring hearing sa Tricom tungkol po dito sa sinasabing paglaganap daw ng fake news, sir? Well, unang-una, agree naman tayo dun sa premise ng hearing ano, na kailangan talagang tingnan yung kung paano lumalaganap nga itong fake news at bakit nangyayari ito, sinong naapektuhan, at anong pwedeng gawin para masawata ito. Ano? Kaya lang, medyo uneasy ako dun sa ginawa nilang pagtatanong. Kasi kung papakinggan mo yung mga kongresista na nagtatanong sa mga resource personnel, parang ngayong parang sabi nga sa English, parang score settling na. Para tipong, okay, ginawa mo to, binanatan mo ko sa vlog mo, ngayon ako naman ang gigisahin kita. Parang ganun. So, nawawala sa focus yung kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari. Pero ang ano namin dito is overall, Ted, ang tingin namin sa mga ganitong legit proposal na maglagay ng batas on fake news, bad news itong fake news, batas na to. Kasi nga, while nare-recognize natin na merong responsibilidad ang otoridad na na labanan itong fake news. I mean, hindi lang otoridad, lahat. Hindi ito dapat gawin at the expense of free speech, free expression, tsaka yung karapatan ng kung sino man na magpahayag ng opinion nila. Yun ang pinaka-basic namin na posisyon dito. And the basic question is, how do you define fake news? Well, isa yan sa mga tanong dun sa ano no, kasi ang sabi nga ang punto nga ni Attorney Tricia Angeles, yung isa sa mga tinawag doon is that yung fake news sa iyo baka hindi fake news sa amin, sa akin. At may fake news pa nagbabago. He even cited Galileo. Medyo may punto naman siya doon, no? Pero kasi ang ano kasi natin dito, dapat ang magsimula ka doon sa word na news, hindi pa doon sa mismong sa fake. Ano ba ang news? News is fact-based, verified, dumaan sa proseso ng mga professional na mga journalists kagaya ninyo. Ako dati rin akong journalist, I know exactly what that is. Ang problema kasi dito, itong mga vloggers, mga nandito na tinatawag natin mga peddlers ng fake news, they're not really journalists. Mga vloggers lang ito, nagkaroon ng pagkakataon na magsabi ng kanilang mga opinion dahil nga may platform. Actually, ang tingin ko pa sa mga yan, mga propagandists na ginagamit yung platform. So, I think kailangan din nating kailangan i-define yung fake news kung saan ba siya nag-a-apply kasi hindi mo pwedeng sabihin na yung isang vlogger na nag-comment, sabihin natin mali or hindi yung komento niya, tatawagin mo kaagad na fake news. In the first place, news ba yun? So, yung mga ganong klaseng parameters. So, ang hirap nito, Kaloy eh. Parang ako, 'di ba, ako sa aking henerasyon, hindi ko nga akalain na tayo hahantong sa ganito, 'di ba? Na sitwasyon. Oo, na sitwasyon na meron kang medium na hindi naman pag-aari ng estado yung World Wide Web na ito. And walang, 'di ba, ang estado mismo hindi ka pwedeng pasarhan kaagad-agad eh, 'di ba? Itong medium na ito ngayon, ito na yung maaring gamitin sa kabutihan at kasamaan. So ikaw mismo, ano ang kaisipan mo dito? Paano kung ikaw yung estado, may magagawa ka ba dito? Well, unang-una, Ted, pag ako ang estado, hindi ako dapat nakikialam sa ganyan. Unless malinaw na mayroong paglabag sa mga umiiral na batas. Ibang usapan yon. Pag ikaw, sabi nga, di ba, kung sumigaw ka ng sunog sa isang pack na sinihan at may namatay dahil sa stampede, dapat kang habulin dyan. Yun, makukonsider mo yun na fake news siguro in some ways. Pero again, it boils down to the responsibility of the individual. Pero hindi dapat pasukan ng estado yan eh. Kasi again, ito yung tinatawag nating slippery slope. Saan titigil? Yung pag naghihimasok na yung estado dyan, kahit sabihin pa natin na maganda yung layunin niya ngayon. Okay. Tapusin natin yung fake news na mga sinasabi nila kasi nga nagugulo ang bansa. Siguro sabihin natin maganda. Pero at what point do you stop? Na okay, from now on, lahat na lang ng sasabihin ng mga critics, masasaktan ka, ang tendency mo ngayon ay ipasara mo sila. Yun ang ano doon, danger doon.
At ito pa, nakikita natin to actually dun sa, hindi ko naman sinasabing ito yung motivation ni na Abante at nung sino pang nagko-question nung isang araw, no? Pero mahalata mo na parang kino-question nila yung mga resource personnel kasi sila mismo personally nasaktan sila at kailangan nilang iset yung record or i-criticize sila. So parang yung venue yung nangyari, parang tawag dito, nag-anuhan na lang sila, na confrontation na lang sila about the slights na nagawa nila sa isa't isa. Hindi dapat ganoon yung discussion ng fake news. Dapat mas malinaw, mas malalim pa yung discussion. Dapat hindi dinidiskusyon dito, ano ba ang magiging epekto nitong fake news legislation sa pangkalahatang freedom of expression situation sa Pilipinas. So dapat nag-imbita sila, siguro gagawin pa naman nila yon, no? Mag-imbita sila ng mga expert on communications, on journalism. Marami tayo niyan. Hindi lang yung mga fake news, alleged fake news peddlers. Kasi lumalabas tuloy, mga bengadora lang itong mga congressman na to. Kaya napaiyak nila yung mga, kita mo, para silang tumang-tuwa na umiiyak yung ibang resource person nila. Okay. So sa tingin mo, hindi ito masusolusyonan ng pagkakaroon ng isang batas na lilikhain ng Kongreso? Ganong Kaloy? Yeah, hindi. Kasi meron ng mga ibang karanasan dyan sa, halimbawa sa Singapore, meron silang ganyan. Sa Greece, meron na silang ginawang ganyan. So may mga dokumento kami, mga cases ng mga bansa na nagpasa ng mga fake news laws na sa una ay maganda yung layunin. Kaya lang, later on, pati mga kritiko, legitimate na mga kritiko, inaanuhan nila, tinatarget na nila. So again, doon mag-ano yun. Doon, ito yung danger nito. At hindi natin kailangang gumawa ng batas ng ganyan kung may andyan yung danger na yan. At hindi pwedeng sabihin nila ng mga kongresista na kami matitino kami kasi hindi namin gagawin yan. But sila siguro matitino. But paano kung sa next session ng Congress or sa next administration or paano pag nagkaroon ulit tayo ng Duterte administration, anong mangyayari? So, ang ano dito, tingin ko, ang pwedeng lumaban sa fake news ay yung ginagawa ngayon na fact-checking ng mga media outlets, ng mga even by vloggers themselves. Kasi isa itong hindi na pag-uusapan, Ted, na although may mga fake news silang peddler sila na identify, hindi naman nila sinasabi na in fact, merong mga vloggers, merong mga social media users na actively, responsibly sila kumukontra doon sa mga fake news na yan. Hindi mga journalists ito necessarily, pero marami mga journalists. So, yung ganong, ang gusto ko sabihin, Ted, yung society mismo, yung magko-correct sa problema na yan. Parang in the same manner na nung na-invento yung imprenta ni Gutenberg hundreds of years ago, imagine mo na lang ang sitwasyon kung pinigilan natin yun pag-imprenta niya ng Biblia or mga ganyan ka na hindi natin magustuhan, di ba? So, yung market ang magdi-dictate. Yung mga fake news peddlers na yan, tingin ko, mawawalan din ng relevancy yan sila pagdating ng araw. But this is just one of those things na wala tayong choice kundi we have to live with this, but also deal with it hanggat maaari na kaya natin gawin. So, wag mag-forward ng fake news kung alam niyo naman. Tingnan niyo ang galing yung balita. So, sitahin niyo, totoo ba to? Mag-rely sa mga tingin niyo ay credible sources of news, mga websites ng mga newspapers, media outlets. Marami naman hindi naman nawawala. Ang problema lang dito kasi, napakadali nang i-spread yung fake news dahil sa social media. Again, doon din yung labanan, social media din. So ngayon, may labanan sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. So merong yan, kung hindi natin nakikita, Ted, pero antindi ng labanan ng fake news tsaka mga ayaw sa fake news sa social media. Okay, fact checkers, no? I mean, meron na kami nakapanayam diyan, isa sa mga mga nangunguna, no, sa mga grupong ito. Yung nga lang mostly Kaloy, ito ay volunteers lamang, no? Kumbaga kung may oras kami, magbibigay kami ng oras. Hindi talaga full-time ang ganoon ang trabaho, no? Kasi nga pati sa mga media entities din, siguro may isa, dalawa, tatlo, no, na in charge diyan, pero definitely po hindi ganoon kalaki ang resources. Pero kapag ang kalaban mo na ay pinagsanib na puwersa at paano kung may nagpopondo na sa kanila, na dumadami sila kasi nga kumikita sila. And then sabi nga ni Director kanina, monetized yung kanilang mga accounts, di ba?
So, sa ganung punto ng labanan, sabi mo nga, eventually, they will cease to exist siguro, no? Pag wala na naniniwala sa kanila. Pero sa ngayon, na parang hindi pa nga sila nagpipik at ang kalaban mong mga fact-checkers, hindi naman ganun din kalaki ang resources at ang kalaban mo, grupo ng may resources, paano kaya yon? Well, dalawang bagay dyan, Ted, no? One thing to keep in mind is that nakakalungkot lang na yung companies like X or Twitter tsaka Facebook ay tinigilan nila yung fact-checking nila. Yun isang nakababahala yun, definitely. But also on the other hand, as a former journalist myself, I'm a member of the board of trustees of the Center for Media Freedom and Responsibility, and we talk about these things. I think personally now, my personal position ko dito, Ted, ay kailangan ng baguhin ng mainstream news media kung paano nila hinahandle itong fact-checking. Kasi right now, parang okay, fact-check lang tayo kasi meron isang intern tayo dyan or what, di ba? Hindi na ganun yung labanan eh. Dapat magiging part na ng central desk ang fact-checkers. Now, sa ibang bansa, yung mga medyo nakakaabanting bansa like US, yung mga fact-checkers, institutionalized yan. Sa New Yorker, for instance, meron silang fact-checkers na hinihimay yan ng bawat mga istoryang pinapadala mo. Bakit hindi natin gawin sa Pilipinas yan? Dapat ang mga newsrooms ginagawa na niya ngayon. Kasi pag di nila ginawa yan, matatabunan sila ng fake news and they will cease. Itong mga newsrooms na to, will cease to exist. So ano to tawag dito, tungkol na to sa kabuhayan nila. So dapat magagaling sa kanila din yung inisyatiba na mas lalo bang pagtingin, palakasin, at gawing institutions yung fact-checking department nila. Oo nga din kasi 'di ba may report Kaloy, if you remember, na yung source na ang iba sa mga lalawigan, ang source ng news ay social media, no? Hindi na mainstream, 'di ba? Oo. So paano nga go ahead Kaloy. Pero ang ano diyan kasi Ted, so sila na ngayon namamayani in terms of spreading news, ano? May iba nga diyan. Totally hindi na nila pinapakinggan ini-ignore na talaga nila ang mainstream media. Ang problema, itong mainstream media, sila itong merong institutional may institutional knowledge about journalism and media and how it works. So, nasa posisyon talaga sila, nasa poder sila na banggain itong mga fake news. Ang hamon diyan ngayon is sana huwag nilang i-surrender yung yung mandato na yan. At meron namang paraan para gawin yun eh. So again, kailangan nila sigurong baguhin yung pananaw nila sa social media. Itong social media, TikTok, YouTube, hindi lang naman yan mga kagawa ng walang magawang mga bata eh. That's a very, very potent, napakalaking market niyan for disinformation. So bakit natin ini-ignore? Yung nga, sabi ko kanina, this goes to the livelihood of mainstream media outlets. So dapat nila seryosohin itong fact-checking. In fact, kung maglaan sila talaga ng reporter para i-cover ang mga fake news, mas maganda. Well, Kaloy, that's really eye-opener ito. Pagmulat sa mga mata ng mainstream media owners, and management, na pag-isipan talaga ito kasi nga ngayon ang buwelta nitong mga siguro alam mo na ang fake news peddler ang mainstream. Yes. Di ba ngayon, narinig natin, kahit dito ngayon sa nagko-comment sa amin, kayo ang fake news. Di ba? So, maganda nga rin yan, Kaloy. Tingin mo, sino ang dapat magsimula niyan? Well, sa broadcast naman, mayroong organisasyon, ang tawag ay KBP. Alam mo naman yun siguro, yung NUJP, no? Oo, may mga samahan, no? Anong tingin mo? I think andyan yung mga grupong yan for different reasons. Okay? May kanya-kanyang mandato yung mga yan. Merong mga bagong lumalabas ngayon ng mga grupo na mas pa sila for sectoral, for instance. Diba? Yung Movement Against Disinformation, yung MAD. Okay. Medyo CSO yun, hindi yun media, but maraming membro doon. So may mga ganun dapat. Pero I think also, fundamentally, itong mga grupo na to, NUJP, KBP, PPI, they need to put fake news or coverage of fake news or combating fake news at the center of what they do. Hindi na ito business as usual. Kasi may mga pagsusuri eh. Like instance, may studies ang Reuters Institute for the Study of Journalism. Sinasabi nila doon kung paano yung fake news at kung paano ito nag-spread sa social media. Ito tayo, hanggang ngayon, press corps pa rin tayo dito. Ganun pa rin yung ginagawa natin 10 years ago, 20 years ago, yun pa rin ang ginagawa natin dito hanggang ngayon.
na hindi naman natin sinasabing masama. Kaya lang, may ibang challenge na itong lumalabas nga, itong fake news and disinformation. Oo. And this goes right to the heart of their existence, of their livelihood ng mga mainstream media. So, ang tanong ko, bakit parang tila walang ginagawa ang mainstream media to make sure na 5-10 years para mabuhay pa sila? Because lalamunin talaga sila ng disinformation pag di sila na umaksyon. Well, hindi lang sa lalamunin ka ng disinformation, talagang lalamunin pati yung iyong sa totoo lang, to be more pragmatic about this, Kaloy, even the advertising pie ngayon. Yeah, exactly. Oo. Exactly. And also, consequently, Ted, Mm. nabanggit mo na siguro to, consequently, yung publiko natin, sila ang Yes. kawawa. Oo. So, Mm. siyempre, partisan sabihin ko na ang mainstream media or the usual non-social media ay sila yung vanguard ngayon ng facts. Medyo mahirap din sabihin minsan yan kasi may mga kasamahan din naman tayo sa media talaga namang mga mali-mali naman din minsan kung mag-report. Pero at least meron tayong mga proseso. May mga disciplines, may mga professional Yes, set oo. of standards tayo na kaya nating Oo. i-follow kung seryoso lang tayo. So, this is a moment for media to really, I wouldn't say reinvent themselves, pero really take stock kung ano yung andyan para labanan itong fake news. Hindi naman ibig sabihin nito mawawalan silang revenue pag nag-ano sila ng fake news. Kasi marami namang mga NGOs international na nagfa-fund ng mga media to fight fake news. In fact, for a long time, ang Facebook, ganun ang ginawa nila in media outlets in the Philippines, in countries like the Philippines. Nagbibigay sila ng mga grants to fight fake news. Ang problema lang, nanalo si Trump, wala na yan sa Facebook. So merong iba na ginagawa pa rin naman hanggang ngayon. At tingin ko, dapat pa rin tuloy pa rin gagawin yan. Pero on the other hand, Ted, at hindi ko ipinopromote ang specific na media outlet dito, like Rappler or what. But Rappler is doing this. Community building. That's where you start, I think. Para masawata mo itong fake news. Because sila yung audience mo eh. So, mas outreach, community outreach, and then, making education a key component of your own media work. Hindi lang ito pang re-report ka lang, but meron ka dapat effort to really educate your community about the dangers of fake news, about why we need factual, truth-based information. And I really think part na rin ng social responsibility ng media network. Oo, yung maglaan ka ng pondo para ka makapag-hire ng mga tao na gagawa nito. Kasi definitely, kailangan mo ng pera. Oo, para mag-hire ka ng tao kasi, di ba? I mean, yun nga ang realidad ngayon, no? So, napakainam nito, Kaloy, na ating pinag-usapan. Sana nga mahaba-habang ating oras. Pero I'm sure, hindi pa itong ating huling ugnayan, ha? Kasi magpapatuloy itong mga hearings na ito. And of course, definitely, hingi kami sa iyo ng iyong mga punto na ngayon na tinatangkilik nga natin dahil ito'y pangmulat sa ating kaisipan, Kaloy. Salamat, Ted, at JG Chacha. Hindi ko narinig yung boses niya, pero salamat ng marami. Hindi, baka may tanong itong mga mas mata-mata. Sir Kaloy, ito pong ginagawa ngayon ng gobyerno natin, kanina kausap namin ng NBI, na pag balak nilang panagutin, ito pong mga nagkakalat ng maling impormasyon, is that going to be kumbaga magiging okay din po ba kung ganoon naman ang gagawin? Oo, kung ganoon ang direksyon na gagawin po ng ating gobyerno, panagutin yung mga mapapatunayan na nagpakalat talaga ng maling impormasyon. Well, medyo ko dyan, that's a very concerning development yung sinabi ng NBI, no? Sinabi ko na nga kanina, unless merong malinaw na paglabag sa batas ang ginagawa ng mga kung sino man, nasa Europe ka man o nandito ka man, hindi sila dapat nakikialam dito. Para kasing nangyayari ngayon, sinabi nila yan para takutin yung mga tao na magsalita. I mean, look, alam naman natin yung issue tungkol dito kay Duterte. Ako mismo, if you follow my Facebook and my blog, I mean, I've always been interviewed against sa mga ginagawa ng Duterte administration, no? Pero again, let's not lose sight dun sa realidad na may karapatan ang kahit sino man na magsabi ng anong gusto niyang sabihin hanggat hindi ito ng batas, okay? Hindi ito nagva-violate ng batas. Magugustuhan mo man yan o hindi, but that's how society works. That's how a democratic country works. Hindi mo pwedeng sabihin na, ikaw, pag sinabi mo yan, hindi namin nagustuhan or mali yan, yari ka. Aabulin ka namin. Huli ka, aresto ka agad. Oo. Ang isang impact nito, lalo na sa mga OFWs
DJ Chacha, is that pag ginawa ito ng NBI at humakbang pa sila, imagine mo na lang itong mga OFWs natin, ibigla na lang baka magkaroon sila ng problema sa mga employers nila o sa mga embassies doon. Oo. 'Di ba? Problema yun. Violation na yun ng rights nila. Nagagets namin yung point dito ni Sir Kaloy. Sir, siguro last na lang sa akin. Kanina nabanggit nyo na yung fact-checking, yung role ng mainstream media in combating fake news. Pero social media literacy, mula po sa pinakababa, kasama sa edukasyon ng mga bata. Pwede rin po bang gawin yun? O kailangan gawin yun. I mean, isa pa ito dapat ang DepEd nga, inaano na to kumbaga ini-institutionalize na to Kasi, look, ako may anak ako, mga bata, puro sila cellphone. Di ba? Natututong mag-English, kapapanood ng YouTube, mga ganon. At kita mo yung influence ng smartphones and social media on how kids grow up. Pero, I don't know, I'm not sure Pero parang wala akong alam na may curriculum, for instance, or merong active na effort ang DepEd to try to counter that or balance that. Nasa parents lahat yung burden. Hindi mo pwedeng gawin yun kasi itong mga bata, lalo na sa mga poor families, poor communities, dapat kailangan ng guide. Itong mga parents, kailangan ng tulong itong mga parents to do this. So andito yung papel dapat ng mga teachers. I can't emphasize enough yung need for families to really have their own kind of social media literacy from the very beginning. Hindi na pwedeng obra na pag 16 years old, 18 years old, saka na lang yan. Hindi. 3 years old, gumagamit na ng smartphones. Marami dito ngayon, in fact, ako mismo makapagsabi, marami sa mga nag-aaral na may mga estudyanteng maliliit, nag-decide na lang sila mag-homeschool, ayaw na nila sa eskwelahan talaga kasi they're bombarded by all of this. At least sa bahay nila, nakokontrol nila yung kung paano mag-consume ng social media yung mga anak nila. Alright. Ganda ng mga sinabi ni Sir Yes, Kaloy. oo naman. So Kaloy, sa ulitin kasi alam mo, kailangan natin ng gantong malayan talakayan sa isyong ito. Kasi nga, baka pagising natin bukas, bawal ka na magsalita. Goodbye na. Salamat Kaloy Okay, mabuhay. Salamat. Thank you si Ginoong Carlos Kaloy Condi po. Isa pong senior Philippine researcher ng Human Rights Watch at ang kanya po namang karanasan po sa mainstream media ay hindi matatawaran.